At ito na naman tayo sa bagong yugto ng ating adventure sa dagat. Pero bago ko simulan ang aking kwento, paki-subscribe and like naman dyan mga kabuhay para palagi kang updated sa ating mga video. At ito na, wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Una, ito yung panahon na katatapos lang ng bagyo na ang pangalan ay Krising. At ito na talaga yung matinding kalaban ng isang mangingisda. Hindi kami magkakalaot kasi nga it's danger in the sea. At ito na yung unang hulog pa lang natin ng ating artificial na pain. Kinain na kaagad ng isda. Ang tindi! At kung napansin nyo mga kabuhay na magkabilaan yung hulog natin sa pain. Kasi nga, ang sabi nila, marami daw nahuhuling isda dito. Kaya dinalawa ko na. Kasi nga, the more the merrier. Tama ba talaga yung English ko? Basta ganun na yun. At ito, tama nga yung sinabi nila na marami nga. Kasi nakikita nyo naman, magkabilaan talaga. At ito, may nahuli na naman tayo na ibang klaseng isda na tinatawag sa amin na batog. At ayan, nadulas pa. Pero hindi siya makakatakas sa atin. Nahulog siya sa ilalim ng ating pambot, hindi sa puso ng ibang tao. Wow! Ang lupit! Ang lupit talaga ng tadhana. At kadalasan na aming nahuhuli mga kabuhay ay ganitong mga isda na tinatawag sa amin na lagaw. Pero alam nyo ba na hindi sa lahat ng panahon na marami tayong mahuhuling ganitong mga isda, may panahon talaga na kunti lang yung nahuhuli natin. At ang pinakamasakla pa dyan mga kabuhay, na panahon na yung wala talaga kaming mahuli. Grabe, masakit sa isip, masakit pa sa bulsa, kasi nga wala tayong maibinta. Kawawa naman yung pamilya natin. So kailangan mo lang talaga dito sa dagat mga kabuhay is matinding pasensya. Pero masaya dito sa dagat mga kabuhay. Na-enjoy mo talaga. Promise! At ayan, parang mainit na. Kaya kinuha ko ang aking sombrero at nilagay ko sa aking ulo. Nagmukha tuloy akong isang cowboy. At ayan, lipat muna tayo ng bagong spot kasi nga medyo mahina na yung huli natin. So babalik tayo doon sa una-unang spot na ating napuntahan para marami tayong huli ngayon. At baka makaswerte tayo ng malaking isda. Baka makahuli tayo ng malaking isda ngayon kasi ang aking kamay nanginginig na. Gusto nang makita yung malaking isda. At ayan napatingin ako sa unahan. Baka nga, meron tayong makitang spot na maganda para marami tayong mahuling isda. At ito, nakabalik na tayo sa ating una-unang spot. Kaya pag hulog ko kaagad, kinain kaagad ng isda. Grabe, ang dami naman dito pala. Akalain mo, nandito lang pala sila. Hindi talaga tayo nagkamali sa ating napuntahan. Ang ganda. Wow, ang lupit. Tingnan nyo, lagaw na naman. At ayan, tingnan nyo mabuti ang ginawa ko. Yung bato, tinalian ko ng dahon ng niyog para may pangkabit tayo sa taga at mahulog siya doon sa ilalim. At pagkahulog ng ating pain, kinain kaagad ng isang isda. At ayan nagbibira ako ulit ng isda. At hinulog ko naman yung aking isang pasol para naman dalawahin natin para madali tayong makahuli ng marami. At ayan tingnan niyo mabuti, excited talaga ako pag ganitong mga sitwasyon. At dapat palagi ka talagang excited kasi nga iba-iba yung makukuha natin dito. Hindi natin alam kung anong klaseng isda naman ang mahuli natin. At hindi ko na talaga ma-reach mga kabuhay kasi nga magkabilaan talaga yung bira natin sa isda. Grabe! Wow, ang lupit. Napakalupit naman dito. Nasisiyahan talaga ako pag ganitong mga sitwasyon mga kabuhay. Yung magkabilaan talaga, nai-enjoy talaga ako. Yung parang ganito ba, pagkatapos sa kabila naman. Ayan, ito yung hinahanap ko. Hindi yung puro tayo ganito, ganyan, ganito, ganyan. At tingnan nyo naman, lahat ng nahuhuli natin. Puro lahat mamahalin na isda. Dito sa laot, wala talagang imposible. Lahat posible. Basta't magsipag ka lang at magtiyaga. Sayang, kasi hindi tayo nakakita ng malaking isda. Siguro wala talagang malaking isda dito. Puro lahat maliliit. Pero masaya na rin ako kasi marami tayong nahuling lagaw. At ayan, parang naparami ata yung nahuli natin. Kung sa bagay, yun naman yun talaga yung gusto natin. At ayan, hanggang dito na lang ang ating kwento. Sa susunod naman na adventure at subaybayan nyo ako
mga kabuhay kung ano naman ang estilo ng ating pagpanagat para may idea kayo kung ano ang mga estilo na ating gagawin dito sa dagat para may mahuli tayong mga isda. So, para masubaybayan nyo ako mga kabuhay, pakiapak na lang yung subscribe at paki-like and share naman. Maraming salamat mga kabuhay. Sa susunod muli.